Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa isang probinsya. Kasama ko na naninirahan sa aming bahay kubo, ang aking lola. Wala na akong mga magulang, kung kaya't si lola na ang kumupkop at nagpalaki sa akin mula nang ako'y 10 taong gulang. Ang sabi ni lola ay pinatay ang aking mga magulang, pero hindi na niya idinitalye pa ang buong pangyayari. Naintindihan ko naman, dahil baka ayaw niyang malungkot o matakot ako kapag ikwinento niya pa sa akin ang mga naganap. Dahil sa nangyaring iyon sa aking mga magulang, ay nagpasya si lola na dito kami manirahan upang makaiwas sa mga taong gumawa noon kila ama at ina. Hindi ako nakapag-aral dahil malayo ang aming bahay sa paaralan. At bukod pa doon, ay wala kaming kakayahan upang masuportahan ang aking pagpasok sa eskwelahan. Wala na din akong mga kaibigan dahil kami na lamang ang naninirahan dito sa ibaba ng bundok na may kalayuan sa pamayanan kung saan mas maraming tao. Meron kaming mga kapitbahay noon at nagkaroon din naman ako ng ilang mga kaibigan, pero wala na sila lahat ngayon. Naaalala ko na masaya kaming naglalaro araw-araw ng aking mga kaibigan tuwing maliwanag pa. Pero pagdating ng gabi, ay hindi na sila pinapayagang lumabas. Ang rason ay dahil sa gumagalang aswang sa aming lugar tuwing gabi. At ang aswang na iyon ang dahilan kung bakit unti-unting naubos ang mga tao dito sa amin. Naaalala ko noon, isang hapon, nagsisimula ng kumagat ang dilim. Naglalaro pa kami ng bahay-bahayan ng isa sa mga kaibigan ko sa silong ng kanilang bahay kung saan mayroong isang papag. Nakita ko mula sa mga butas ng kawayan nilang sahig ang pagsisindi ng gasera ng kanyang nanay. Ang paglalakad nito patungo sa pinto ng kanilang bahay habang tinatawag ang pangalan ng aking kaibigan. At ang hirap nitong pagbaba ng hagdan dahil sa kanyang pagdadalang tao. Pinuntahan niya kami sa silong at pinaakyat na niya ang kanyang anak. Nanatili naman ako sa papag habang pinagmamasdan ng kanilang paglayo. Bago pa man sila makalabas ng silong, ay tinanaw ako ng nanay ng aking kaibigan at sinabi niya na umuwi na ako dahil baka sumalakay na naman ang aswang. Sumagot ako ng opo, pero nanatili ako sa aking kinauupuan. Pinagmasdan ko sila hanggang makaakyat sila. Naaninag ko muli ang liwanag ng gasera na ngayon ay nasa loob na ng kanilang bahay. Nakita ko ng bahagya mula sa mga butas ng sahig na umupo na sila sa harapan ng lamesa at nagsimula na silang kumain. Dalawa lamang sila. Wala ang kanyang tatay. Napansin ko nang mapatanaw ako sa labas ng silong
na mabilis nang kumakalat ang dilim. Kung kaya't nagpasya na din akong lumabas ng silong at naglakad na patungo sa aming bahay kubo. Habang naglalakad ako noon, ay nakita ko na sarado na ang lahat ng mga bahay. Ang karamihan sa mga pinto ay pininturahan ng krus at may mga nakasabit na bukos ng bawang sa mga bintana na pinaniniwala ang makapagtataboy ng aswang. Wala na din akong nakitang iba pang tao sa labas, maliban sa akin. Habang naglalakad, ay hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng nanay ng aking kaibigan na baka sumalakay muli ang aswang. Paano ba nagsimula ang lahat? Sino ba ang aswang na nagkalat ng lagim sa aming baryo at umubos sa lahat ng mga tao dito? Pakinggan niyo ang aking istorya nang malaman ninyo kung sino. May isang dekada na ang nakakalipas nang marating namin ang baryo kung saan kami nakatira ngayon. Malakas pa si Lola noon, hindi tulad ngayon na napapansin ko na ang unti-unti niyang panghihina. Masaya kaming tinanggap ng mga tao dito. Pinayagan nila kami na magtayo ng bahay kubo sa isang bakanting lugar at tinulungan pa nila kami upang maitayo ang aming bahay. Naging mabait ang lahat sa amin, maliban sa isang matandang lalaki na nakatira sa isang bahay kubo na nag-iisang nakatayo di kalayuan sa bukana ng baryo kung saan kami ngayon naninirahan. Tirik ang araw noon. Habang naglalakad kami ni Lola at naghahanap ng aming matitirahan, ay nakita namin ang isang bahay. Napagpasyahan namin na lumapit upang humingi ng tubig dahil sa nararamdaman naming uhaw at makapagtanong na rin kung saan kami makakahanap ng maaari naming pagtayuan ng bahay kubo. Masaya pa ako noon dahil sa may ilang oras naming paglalakad ay noon na lang muli kami nakakita ng bahay. Habang papalapit kami, ay natanaw ko ang isang matandang lalaki na nakadungaw sa bintana at matama kaming pinagmamasdan. Nang makita niya kami ni Lola na patungo sa kanyang bahay kubo, ay bigla itong tumayo. Naisip ko noon na sasalubungin niya kami upang tulungan. Pero laking gulat ko sapagkat pagbukas ng pinto ay nakita ko siya na hawak sa kanyang kanang kamay ang isang mahabang itak. Nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa amin. Natakot kami ni Lola kung kaya't nagsimula kaming tumakbo. Hindi niya kami tinigilan. Patuloy na kaming hinabol. Mabuti na lamang at mabagal na din ang kanyang pagkilos dahil sa katandaan. Sa tuwing lilingunin ko siya, ay kita ko ang masamang titik niya sa amin ng aking lola. At alam ko na mapapahamak kami kung sakaling maabutan niya kami.
Mabuti na lamang ay narating namin ang baryo. Nang makita ng mga lalaki ang ginagawang paghabol sa amin ng matanda, ay itinaboy nila ito. Pinagtulungan nila upang maagaw ang hawak nitong itak at pinagbantaan na bubugbugin kung sakaling guluhin pa kami ni Lola. Bago pa umalis ang matandang lalaki, ay nagbanta ito na magsisisi ang buong baryo. Hindi naman na siya pinansin ng mga lalaki at tuluyan na itong umalis habang masama pa din ang titik sa amin ni Lola. Naalala ko na paulit-ulit pa rin niyang sinasabi na magsisisi ang buong baryo habang papalayo. Hindi ko iyon naiintindihan noon, pero nagdala yun ng takot at pag-aalala sa akin. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? At ano ang mangyayari? Yun ang aking nasa isip. Isang umaga, may mga ilang linggo na kaming nakatira dito ni Lola, ay nagising ako dahil sa ingay sa labas. Tumayo ako at sumilip sa bintana. At nakita ko na ibinababa mula sa isang bahay ang wala ng buhay na katawan ng buntis naming kapitbahay. Nakita ko din si Lola na naroon na at nakikibalita kung ano ang naganap. Agad akong lumabas at pinuntahan si Lola. Nang makita niya ako, ay pinatayo niya ako sa kanyang tabi at inakbayan. Mula sa kanilang usapan, ay narinig ko na aswang ang pumatay sa aming kapitbahay. Dumaan sa aming harapan ng katawan at nakita ko ang kalunos-lunos na nangyari. Nawala na ang laki ng tiyan nito na para bang inubos ng aswang ang lahat ng laman noon. Pinagmasdan ko ang mukha ng mga tao sa baryo at lahat ay kinakitaan ko ng matinding takot at pag-aalala. Lalo na ang isa pa naming kapitbahay na noon din ay nagdadalang tao. Ito na ba ang sinabi ng matandang lalaki na humabol sa amin? Tinanaw ko ang mahabang daan papunta sa bukana ng aming baryo, kung saan patungo sa bahay ng matandang lalaki. Mabuti na lang at wala akong naramdaman o narinig na paninising mula sa aming mga kapitbahay. Nang sumapit ang gabi, ay napansin ko ang malaking pagbabago sa aming baryo. Ang dating masaya at buhay na buhay pang mga gabi ay napalitan ng katahimikan na takot. Lahat ng mga bintana ay nakasara at wala na ang mga taong nagkikwentuhan at nagtatawanan. Alam kong gising pa ang lahat ng mga kapitbahay, pero tahimik ang lahat. Takot ang namayani sa aming baryo ng gabing iyon. Alas 2 ng madaling araw, sa loob ng aking kwarto, hindi pa din ako makatulog. Iniisip ko pa din ang nangyari at ang nasaksihan ko noong nakalipas na umaga. Alam kong si Lola ay mahimbing na ang tulog dahil sinilip ko pa siya kanina bago pa man ako pumasok sa aking silid.
Sinigurado ko pa na nakasarado ng maayos ang kanyang bintana. Pinakikiramdaman ko ang labas, ngunit wala naman akong narinig na kakaiba maliban sa nakabibinging katahimikan at huni ng iba't ibang hayop na nakatira sa gubat malapit sa amin. Makalipas lamang ang ilang saglit, kahit may pangamba man sa aking dibdib, ay di ko na namalayan na napapikit na ang aking mga mata. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog. Nagising ako dahil narinig kong may palakad-lakad sa labas ng aming bahay. Pinakinggan ko ng maigi. Gusto kong masigurado kung totoo ba ang aking naririnig. Napaupo ako sa kama nang masigurado kong mayroon ngang kung sino ang umaalikid sa bahay. Nakikita ko pa mula sa pagitan ng mga kahoy na dingding ang anino ng kung sino ang nasa labas. Dahan-dahan at tahimik kong sinubukang silipin ng maigi mula sa mga siwang ng dingding, pero hindi ko siya makita. Tanging ang mga paglakad niya lang ang naririnig ko. Ilang saglit pa ay naging tahimik ang paligid. Hindi ko na siya naririnig. Mas matinding takot ang aking naramdaman dahil hindi ko na alam kung ano ang susunod na mangyayari at kung sino o ano ang may-ari ng anino. Isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa kwarto ng aking lola. Tingin ko ay nabuksan ng bintana na kanina ay sinigurado kong nakasara ng maigi. Mabilis akong tumakbo patungo roon. Halos magandara pa ako dahil hindi ko na pinansin ang mga nakaharang sa aking daraanan. May takot man akong nararamdaman dahil hindi ko alam kung ano ang aking aabutan. Ay kailangan kong mailigtas si Lola. Pagbukas ko ng pinto, ay naramdaman ko agad ang malakas na ihip ng hangin mula sa nakabukas na bintana na para bang itinutulak ako palabas ng silid. Agad kong tinignan ng kama at wala doon ang aking lola. Mabilis akong tumakbo papunta sa bintana at nakita ko pa ang pagtakbo ng isang imahe patungo sa masukal na parte ng baryo na papasok sa gubat. Nabuhat ang tila isang walang buhay na katawan. Hindi ko alam kung paano ako nakatalo ng bintana. Hindi ko na din naisip pang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nakita ko na lamang ang aking sarili na humahabol sa imahe na aking nakita. Madilim ang aking kinaroroonan. Kung hindi dahil sa liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan. Patuloy akong tumakbo ng tahimik. Hindi pwedeng malaman ng kung sino na kumuha sa aking lola na sumusunod ako sa kanila.
Sa likod ng malalaking mga puno ay huminto ako. Dito ko huling nakitang tumakbo ang aking hinahabol. Pero hindi ko na siya nakikita. Saan kaya niya dinala ang lola ko? Iginala ko ang aking paningin. Tinignan ko ng maigi ang paligid. May naririnig akong ingay. Pero di ko masabi noon kung saan iyon nanggagaling. Alam kong malapit lamang sa akin ang ingay na iyon. Mabilis kong tinignan ang aking likuran. Pero wala akong nakita. Tanging ang mga puno lamang. Hanggang sa mapatingala ako sa mismong puno kung saan ako nakatayo. Napanganga ako nang makita ko ang aking hinahanap. Sa itaas ng puno, sa ibabaw ng pinakamalaking sanga, ay nakaupo ang aswang. Nakatitig pa ito sa akin habang kinakain ang tinangay niyang katawan. Nagtatakbo ako palayo. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Hindi ako maaaring magkamali sa aking nakita. Kahit madilim ang paligid, ay kilala ko ang mga mata na tumitig sa akin. Si Lola. Si Lola ang aswang. Kitang-kita ko siya habang kinakain ang matandang lalaki na humabol sa amin hanggang sa baryo. Narating ko ang bahay. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman o ang dapat kong gawin. Paano kung umuwi si Lola at ako naman ang kanyang kainin? Ikinandado ko ang pinto ng bahay dahil sa takot. Bigla kong naalala na naiwan kong nakabukas ang bintana sa kanyang kwarto. Patakbo kong tinungo ang silid. Muli akong tumingin sa kama. At noon ko lamang napansin ang isang itak na naroon. Siguro ay sinubukang patayin ng matandang lalaki ang aking lola. Iyon siguro ang ibig niyang sabihin. Na magsisisi ang baryo sa pagtanggap sa amin. Alam niyang aswang si Lola. Isasara ko na sana ang bintana nang matigilan ako. Nanginig ang aking buong katawan nang makita kong nakasilip na si Lola sa bintana. Nagbalik na ang kanyang normal na itsura. Hindi na katulad kanina nang makita ko siya sa itaas ng puno. Sa kanyang pagkakatitig sa akin, ay naramdaman ko na hindi niya ako kayang saktan. Binuksan ko na lamang ang pinto ng aming bahay at hinayaan siyang makapasok. Nakita ko ang madumi niyang damit. Bakas kung ano ang kanyang ginawa sa matandang lalaki. Niyakap niya ako ng mahigpit at matapos noon ay nagtungo na siyang muli sa kanyang kwarto. Si Lola ang aswang. Siya ang dahilan kung bakit magmula noon ay unti-unti nang naubos ang mga tao dito sa baryo. Alam kong hindi niya gusto ang kanyang ginagawa. Pero dahil sa tawag ng pagiging aswang,
ay kailangan niyang gawin ang mga bagay na iyon. Alam kong darating ang araw na gagawin ko din ang mga bagay na hindi ko din gustong gawin.